Hello Libra, mga tukayong Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs man kayo, or Cross Watchers, lahat po ay welcome dito kahit sino gustong manood. As long as gusto nyo manood, nakaka-relate po kayo. Ito po yung reading ninyo for sa mga remaining days ng April, April 10 to 30. Pero kahit lumipas yung mga petsa niya, kung kailan man makarating sa inyo, ano yung mga ganap, mga mensaheng dapat mong marinig o mga posibleng parating. Thank you so much for dropping by, Libra. Bago man dito or matagal na. Kamusta kayo? Let me know taga saan kayo. Comment nyo na lang dyan. Impeccability. Impeccable, char. Itingnan natin yan. Maya. Latag muna natin yung mga cards mo. Impeccable. Ang lalim. Impeccable. Pag impeccable yata, ang meaning nun parang napakalawak eh. Napakalaki ng posibilidad. Alam mo yun? Change, Libra. Oh, baka merong movement, pagbabago talaga, paglilipat, no? Tayo ng tarot cards. Impeccability. So, ang lawak. Tingin ko, Libra, ang lawak ng possibilities. Napakaraming pwedeng mangyari, possibilities. Napakaraming maaaring maging reason. Meron kang may mga changes kang gagawin or talagang may mga changes na darating sa'yo whether you like it or not. Pwedeng mag-iba yung yung situation, yung environment mo or workplace kung meron mang paglilipat dito ng branch, company or tirahan. Pwedeng may pagta-travel, transformation, improvement man yan or whatever. Kasi changes eh. Pwedeng change for the bad, pwede rin namang change for the better. Depende na lang talaga sa mga cards na lilitaw. Wait lang. Mga numbers na lilitaw sa card saka mga signs babanggitin ko ha. Pero kahit naman anong zodiac sign ninyo, kung ano lang nakikita ko sabihin ko. O mga numbers, bahala na kayo. Pwede nyo tignan ng meaning yan sa numerology, angel numbers, or kung ano man ang paggagamitan nyo. Or baka may significance sa inyo yung mga numbers na yan. 28, 9, 3, dalawang 3, magkusunod. Isang 6, isang 7, 2. Actually, dalawang 6, dalawang 3, dalawang 6. Tapos may 8 din. Mga zodiac signs sa cards na lumilitaw, merong Libra, merong Pisces, pero kahit naman anong sign nyo, meron din Capricorn, Scorpio, Cancer, Taurus. Malakas ang energy ng Libra, Pisces, Scorpio. Oo. Okay. So, looking upon the meaning of impeccability, sorry naman at hindi ako perfect master sa vocabulary. So, impeccability is parang pagiging faultless, Libra. Almost perfect. Maybe you have a tendency na maging perfectionist pagdating sa mga bagay, sa mga expectations mo, sa mga bagay na ginagawa mo. And as we all know, wala naman talagang anything na perfect. Something na perfect. Wala talaga. Okay. So, wag kang masyadong maging harsh, perfectionist sa sarili mo or sa ibang tao. Pero, ang feeling ko lang taking this from the positive note, si impeccability, feeling ko lang, Libra, parang almost perfect yung
mga bagay-bagay para sa'yo itong mga susunod na araw ng April eh. Oo, almost perfect. Wala akong nakikitang negative cards by the way except for the Three of Swords. Pero kasi Three of Swords sometimes is pagiging strong eh. Nai-accept mo yung anumang devastating, very painful na pangyayari or ending. Ibig sabihin, you surviving eh. So, para sa akin, it's also positive. Kaya nga nakikita ko dito, Libra, this is you or the situations surrounding you the whole month of April na parang almost flawless. Hindi ko sinasabing talagang perfect, pero parang almost perfect na. So, this is positive for you. Maaari ka lang siguro talagang Libra. The only challenge I can see here is the Three of Swords na maaring, alam mo na, maaring malungkot ka dyan, ma-broken heart ka, ma-disappoint ka, pero that's part of life. Kahit gaano ka-perfect yung buhay natin, eh, meron pa rin at merong, alam mo yun, panira ng moment. So, yun lang naman yun. Baka lang masad ka, pwede namang hindi talaga big deal yan, major. Alam mo yun, siguro baka maging lang, mahirap tanggapin sa'yo. Or nakaka-disappoint, nakaka-sad. Pero Libra, malakas yung energy kasi dito ng third party situation since nakita ko yung Three of Pentacles, Three of Swords, tapos Two of Cups. Pwedeng iba talaga sa inyo, baka maka-encounter kayo ng breakup, betrayal, third party situation. Third party naman is not always about kabit. Pwede rin naman yung mga ibang bagay, tao, situations na maaari mag-intervene sa love life mo, sa relationship ninyo. Kasi may mga outside factors eh, Three of Pentacles, Three of Swords, pero hindi naman always kabit yan. Nakaka-sense din ako ng past person energy, nakaka-sense din ako ng soulmate energy, Two of Cups. It could be mutual feelings. Kung ano man yung feelings na yan, ano man yung decision na yan, situation na yan, mukhang mutual ang feelings ninyo ng person na kadil mo dyan, romantic man yan or hindi, yung situation na yan. Pareho kayo nang iniisip, nararamdaman, yung iba dito pwedeng magandang partnership, compatibility yan, BFF energy, soulmate energy, best buddy, kung sa trabaho man yan or sa mga gagawin mo. Nakakita rin ako ng mga offer sa'yo. Blessings, divine intervention or miracle, Six of Cups, Page of Cups. So, nakakakita ako ng proposal. Nakakakita rin ako ng communication. Nagpapakita rin ito ng interest. Meron talagang ditong magsisimulang connection din. Isa pa yun, partnership, friendship, connection. Page of Cups yan at saka Two of Cups. Pwede rin namang mga mga past memories na lang na masakit para sa Libra kasi nandyan din naman si Six of Cups. Oo, pwedeng ito yung mga nakaraan na eh. Kaya lang pwedeng nananariwa yan and pag naaalala mo yan, pwedeng nalulungkot ka pa rin. Loss kasi yan eh. Pwedeng it's about someone na pumanaw na or pwedeng yung mga past memories na malungkot para sa'yo. O, kasi parang meron din kasi ako nakita rito na yan eh. Pwedeng nagdaan na tapos na. Pero alam mo yun, pwedeng nananariwa. Pwedeng nare-remind ka na alala mo, na flashback sa memory mo. Pero pwede rin namang mga positive memories yan. Aside doon sa sad memories na na-pick up ko rito. So, nakikita ko rito, pwedeng meron ka mamimit na yan, mga bagong katrabaho, since nakikita ko merong adjustment dito, mga pagbabago, pagdilipat, whether tirahan yan, new neighbors, new friends, or new place, new job, new workmates. Meron kasing new environment eh. Kaya nakikita ko dito is pag-a-adapt doon sa new surroundings mo. Whether sa nilipatan mong bahay yan, nilipatan mong bansa, or trabaho.
Pwedeng yung iba mag-a-adjust kayo doon sa time zone, sa mga gawain, etc. etc. Nakikita ko maraming offer sa'yo, dear. Ang daming cups ng offer. Ayan. Romantic proposal man yan, no connection, no friendships, no opportunities. Ayan. Uy, ang ganda. Kung partnership to, friendship, talagang soulmates kayo neto, magiging magkasundo kayo, magiging maganda yung chemistry nyo, yung vibe ninyo. Kung mga katrabaho, makakasundo mo rin sila. Equal give and take itong relationship na ito. What you see is what you get, what you give is what you take also. Kung investment yan, may return. Kung pinagpaguran mo yan, pinagaksaya mo ng oras, merong return. Pwede ring mag-return ng isang past person. Yes. Pwedeng may magparamdam, makipag-communicate dito. Pero pwede ka ring madala sa third-party situation, kaya mag-ingat ka. Successful projects ang paparating sa'yo. Ano man yung gagawin mo, mabibigyan ka ng award, reward, merit, mapupuri ka, pwedeng ma-impress sila sa'yo. Magawa nyo successfully kung ano mang group work, collaboration yan. Napakabilis ng mga pangyayari, with the 8 of Wands, hindi ko alam kung ano to. May movement Pwedeng communication, travel, opportunity, pero ang bilis. Ang bilis ng pakpak ng balita kung balita yan. Ang bilis ng progress. Ang bilis ng mga pangyayari. Alam mo yon, may card ng movement So, walang stagnant energy dito. May homecoming, return, no? Meron talaga Hindi ko alam kung may mga reunion din o ibang dito kasalan or occasion kasi may lumitaw doon. Alam mo, may feelings to. Kung mahal-mahal, King of Cups yan 2 of Cups. Seryoso yan. Kung seryoso, solid, may feelings yan. Yun lang ang nakikita ko dyan. Ikaw man yan yung person na kadil mo. Okay? So, ang ganda. Nakikita ko ay almost perfect, di ba? Tama yung impeccability, Libra. Ito lang talaga yung nakita kong challenging card sa'yo. Pero ano man yung mga changes na yan, ano man yung mga difficult, painful, sadness na yan, matatanggap mo yan, makaka-move on ka rin And merong magagandang darating sa'yo in love, in career, opportunities. Ano pa? Baka yung kadil mo, pwedeng may born on April dito or yung ibang mga situation, bagay dito ay may kinalaman talaga. Ngayong month ng April umiikot. Pero pwede ring may born April dito. Control your energy, control your anger or you'll be sorry. Kontrolin mo yung mga emotions mo, galit mo, Libra, kasi ikaw din naman ang makapahamak dyan if ever na mag-give in ka dyan. Hard work ahead. Pwedeng pagiging busy, pwedeng may mga challenging, mahihirap na gagawin sa mga susunod na araw. Discord among friends, family. Yung iba baka may maging problema kayo, katampuhan, parang misunderstanding between friends, family. Magpakita ka ng katatagan, huwag kang magpapa-intimidate basta-basta, huwag kang susuko. Ibuhos mo lahat ng lakas mo, huwag kang mag-give up, no? Huwag kang magba-back out dyan sa situation na yan, o person na yan, kung sino man yan. Pero iwasan mong, makonsume ka ng galit or pumatol. Control mo yung emotions mo, galit mo. Position of authority, kung sino man ito, Libra. Someone na mataas yung ranggo niya. Superior yan or yung pwedeng CEO ninyo, basta someone na nasa position or mataas yung ranggo nitong tao na to
Deep personal strength and peace that assures success. So, yun na nga, kung magpapakatatag ka, ikakalma mo yung sarili mo, iwasan mo yung magalit, emotions, magsasucceed ka talaga. Okay? Yun yung susi. Huwag maging emotional, wag magpa-consume sa galit, maging kalmado, show inner strength, and magiging successful ka dyan. Dealing sa relationship with a woman, pero kahit na anong gender to, para neutral tayo. Hindi sinabi kong romantic or what. So, yan yung mga na-pick up ko sa ngayon, Libra. Godspeed, take care, babush, peace.